Doy, kamusta kayong lahat? Ngayong araw, i-check natin yung sasakyan natin, yung van. Titignan natin kung ano yung mga kulang niya at mga dapat ayusin sa kanya. Basic maintenance procedure lang to, Doy, kaya let's go. Okay, Doy, ito yung una. Buksan natin yung engine bay. Check natin yung tubig. Okay pa yung tubig. Check natin yung radiator cap. Kailangan maayos pa yan. Nagpa-pump siya. Hindi siya stock up. Ano? Yan. Okay yan. Medyo makalawang na kasi hindi pa nalilinis yung radiator. Sunod natin yung engine oil. Okay. Ang engine oil dapat dito siya. Ito, nakita nyo tong gatla nito. Dapat hanggang dito yan. Ano? Ito. Dapat hanggang dyan yan. Ngayon, nilinis natin. Tapos, itutusok natin ulit. Para makita natin yung level. Kung hanggang saan na lang. Yun. Kulang na kulang. Kailangan na siyang bilhan ng another liters of engine oil. Malapit na kasi ito i-change oil kaya top up lang muna. Sasabay na lang sa change oil yung kulang. Tapos ang sunod itong power steering fluid. May nakalagay dyan kung cold or hot. Yan yung gauge nya. Tignan natin ngayon. Didip mo lang siya dito. Tapos hugot. Yan. Hot. Ibig sabihin kulang na din. Meron akong power steering fluid. Kaya kukuha ko. Maglalagay ako mamaya. Ito yung engine pala natin doon. Medyo madumi lang. Yan. Dito yung injection pump. Radiator. Power steering fluid. Tapos ito yung kanina. Tawag dito doon, dipstick. Bago pala kayong mag-check nito ng mga fluids, dapat hindi nyo pa napapainit yung makina kasi nag-circulate na yan. Kumbaga, hindi na magiging accurate yung makikita doon sa mga dipstick. Kagaya nitong dipstick tsaka yung gauge nitong power steering fluid. So, kumuha ko doon sa amin. Ito, matagal naman maubos to eh. Minsanan lang mag-top up ng mga ganito. Ito, automatic transmission fluid. Yan, para dito sa ating power steering fluid. Top up tayo ngayon. Yun yung parang vitamins. Lagay ka lang dyan. Oop. Malalaman yung kulang na yung power steering fluid nyo kapag may tumutunog na kapag nililiko. Linisin mo muna yung stick, yung gauge mo para maganda yung pagkakasukat. Okay. Hanggang dito na siya. Ito. Guwit. Sunod natin yung brake fluid dito sa kabila. Brake oil. Brake fluid. Yan, kita naman. Ayan. Ito yung minimum. Ito yung maximum. Nasa maximum pa siya. Wala tayong kailangan i-top up dyan. Sarado na natin. Okay. Sunod natin yung mga gulong. Kunin ko na yung mga gamit. Bali checking lang to, Doy. Titignan lang natin kung may maluwag na tornilyo dun sa mga gulong. Kasi syempre, ginagamit natin baka may lumuluwag na tornilyo habang nasa biyahe. Mag-aagapan lang natin. Testing lang muna natin ng kamay. Ito. Nakikita niyo yung opposite angle. Hindi pwedeng paikot ng pag-iigpit.
Kasi hindi magiging even. May maiiwan. Hindi kasi pwedeng gamit lang tayo ng gamit. Dahil minsan sakay natin yung pamilya natin. Kaya, kailangan hanggat kaya madalas i-check. Kailangan dito, iingatan mo siya para iingatan ka rin niya. Kailangan gawin to pa ulit-ulit. Kasi kahit na hindi maganda yung sasakyan, basta confident ka na safe yung mga may sasakay mo, okay na. Malapit na ulit yung PMS na ito eh. Yung mga dapat palitan doon na mapapalitan. Sa ngayon, bilang owner, kailangan gampanan mo muna yung mga kaya mong gawin. Hindi mo kailangan maging mekaniko para matutunan yung mga ganito. Basics na basics lang to. Ngayon naman Doy, dahil sa meron akong nakikitang parang magaspang sa bintana, bumili ako sa EasyWorks Garage ng panlinis ng windshield para sa mga acid rain. Ito, bubuksan ko. Wait lang. EasyWorks Garage. Watermarks remover. Shout out sa aking idol na mekaniko since pandemic. Kasi maraming tinuturo yan na basics sa mga owners ng sasakyan. Galing. Effective na. Ayos ah. Bagay, di naman nagloloko yun si Doc Chris eh. Kailan ba nagloko yun? So yun lang Doy, okay na. Natanggal naman yung watermarks at i-observe na lang natin kung mananatili siyang ganyan kasi nag-uulan ngayon eh. Yun lang, that's it for today. So paano ba yan? Ibabalik ko na to sa parking. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam.